Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa mga letter C na mga kalsada o yung mga nakakurbada na daanan, mga lumang daanan na umabot noong ikalawang digmaang pangdaigdigan na isa din sa napaglagyan ng Yamashita Treasure. Kaya tutukan po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again sa aking channel, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman po napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang mga nakakurbadang mga lumang daanan o naka-letter C na mga lumang kalsada na kung saan kabilang sa napagtaguan ng Yamashita Treasure. Hindi po kayo nagkamali ng pandinig, kabilang sa napagtaguan ng kayamanan sa Yamashita Treasure. Ito po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusup Yamato po. So tayo po ay diretso continue sa atin pong pagbabahagi ng mga kaalaman, ideas tungkol po dito sa Yamashita Treasure Hunting. At sa nasabi ko nga po kanina, kabilang po itong mga nakakurbadang daanan, naka-letter C na mga daanan na kung saan isa po sa prospect, target kung saan napagtaguan ng kayamanan ng mga Japanese noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. So sa mga nakatuklas nito, mga treasure hunters sa buong Pilipinas na kung saan mayroon na silang na-recover na mga kaparihas nitong mga daanang naka-letter C o nakakurbada. So ilan po sa ating mga kababayang mga treasure hunter na hindi treasure hunter na nakadiskubre nito ay alam ito. At bukod sa alam nila ito dahil sila ay nakakuha na, ay mayroon ding mga nakalagay nito sa Yamashita Treasure Code, mga letter C, na kung saan kabilang dito ang mga letter C na mga bato, letter C na mga nakaukit sa bato. Yan po ay may mga iba't ibang meaning. At higit sa lahat, ito pong mga nakapurmang letter C na mga daanan, mga lumang kalsada na sadyang dinisign para pagtaguan, para paglagyan ng Yamashita Treasure. So, mayroon talagang mga Yamashita Treasure sa mga ganitong klaseng mga lumang kalsada na kung saan mga naka-letter C, mga naka-carve, ito po ay legit na may makukuhanan o may makukuhang Yamashita Treasure. May mga magsasabi na naman, paano mo masigurado na mayroon? Ilan po sa mga kasama niyang palatandaan ay ang mga markers, landmarks. Ito po ay ang mga punong kahoy na nakatriangular, mga nakalinya na mga punong kahoy at higit sa lahat, mga batong nakatriangular, mga batong may mga sign, markers, mga animal characters na kung saan nailagay din sa gilid ng mga kalsadang ito. Sa mga ganitong klaseng disenyo ng mga lumang kalsada ay mayroong dalawang klase ito na
nakadesign. No, dalawang klase, dalawang uri. Ito po ay ang mga kalsadang nasa syudad mismo na may mga kurbada at may mga lumang kalsada na nasa probinsya mismo, no? Na kung saan dinisign talaga ng mga Hapon bilang taguan ng kayamanan. Ang pinakamalaking katanungan lang dito ay nasaan nakatago ang Yamashita Treasure. Atin pong isishare sa inyo ang ating kaunting nalalaman tungkol po dito sa mga ganitong klaseng kalsada na nakakurbada, no? Naka letter C. Mayroon pong dalawang recovery operation target, no? Ibig sabihin ng target, doon ang posibleng prospect na ating paghuhukayan o pagkuhanan ng Yamashita Treasure. Sa mga letter C, mayroon pong dalawang klase, no? Letter C na nasa labas ang kalsada at letter C na nasa loob ng letter C ang kalsada. At kapag ito ay nasa labas ng letter C ang kalsada, ay nasa left side ang posibleng target nito. At kapag nasa loob naman ang kalsada sa letter C, ay mismong sa loob ng letter C, nasa right side ang posibleng target na Yamashita Treasure. Ito po ay marami na ang nakahukay, marami na ang nakatuklas, kalimitan mga engineers ng mga gumagawa ng kalsada ang mga nakakadali nito, mga operator ng mga backhoe, no, mga operator ng bulldozers, na kung saan hindi nila nasadya na natamaan ang tunnel na nakasarado mismong sa gilid ng mga naka-letter C na mga lumang kalsada. So mayroon talagang mga nakahukay na ng ganito. At tandaan ninyo na hindi lang nag-iisa ang mga naka-letter C ng mga lumang kalsada. Napakarami itong nakadesinyo sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At kapag sinabing nakakuha na yung iba, baka sabihin na ubos na. Sobrang dami po ang nakadesign ng mga ganito sapagkat napakarami po ang mga lumang kalsada na kung saan dinisign ng mga Japanese Imperial Army noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. Mayroon ding mga naka-letter Y na kalsada na nakalink ang letter C na nasa left side nakuha ang Yamashita Treasure, no? Doon nila nayari sa naka-carve sa mga naka-letter Y na lumang kalsada. So yun po ang nalalaman natin na kaunti. At kung mayroon po kayong mga alam tungkol dito, mayroon na kayong nadiskubre, mayroon na kayong nahukay, mayroon na kayong nakuha, ay pakishare, comments na lamang po sa ibaba sa ating comment section para po makatulong, makapagpatunay sa atin pong naging topic sa araw po na ito. Tungkol po dito sa mga naka-carve, naka-letter C na mga lumang kalsada na kung saan ginawang taguan ng mga Japanese Imperial Army ng kanilang mga itinagong kayamanan, no? So sana po ay nag-enjoy kayo, nagkaroon po kayo ng idea tungkol po dito sa atin pong naibahagi ngayong topic tungkol po sa mga lumang kalsada na mga pinagtaguan ng mga Japanese sa kanilang mga daladalang kayamanan. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap. Maraming salamat po.